8:30 ng gabi dito sa Pilipinas. Tulad ng dati, ang hanggat hindi nga natatapos ang kaguluhan dyan sa West Philippine Sea dahil sa pang-aagaw ng bansang China o ng Communist China, ay West Philippine Sea pa rin ang ating topic. At ang India at Pakistan ay nagkaroon ng hidwaan hanggang sa nauwi sa giyera. Ngayon, ilang araw pa lang ang giyera, wala pang isang linggo, sumuko na kaagad ang Pakistan at naghiling ng time out muna. Parang basketball, time out. Kasi habang kagira-gira putukan na, ay palpak ang kanilang mga armas. Lahat pala ng armas, barko, missile, lahat galing ng China. Palpak puro hindi magandang ayos. Kaya ang resulta yun, napulbos sila ng India. Kasi ang India, wala naman silang imported na armas, at ang armas nila ay yun lang ginawa nila, katulad ng BrahMos missile. Wala ang nangyari. Kawawa ang Pakistan. Kaya nagtawag ng time out. Parang mabuti lang ang India hindi yung considerate naman time out muna, wala mo nang peace muna, time out, habang ina-evaluate pa ng bansang ng military ng Pakistan kung ano ang nangyari sa kanilang mga armas na palpak, dahil nalaman na ngayon, na-discover na ang mga Chinese military na pinagyayabang nila ang kanilang missile, ang kanilang mga barko, ang kanilang mga tangke-de-guerra, ay nalaman na ngayon na palpak. Yan. Yung iba hindi siguro pumuputok yung iba. Baka nagbabackfire pa at ibis na sa kalaban tumama, bumabalik sa kanila. Parang bumerang. Ayan, kaya buti na lamang at siyempre yung India na yan at saka Pakistan, isang lahi lang yan. Dati magkaisa lang yan na colony ng Britain. Pero binigyan sila ng kalayaan, kaya lang hindi sila magkakasundo dahil lang sa isa religion. May religion. Dalawang kasi ang Muslim na religion may Sunnite at saka Shiite. Kaya hindi yung mga Shiite, ayan, doon lang sila sa parte na Pakistan na ngayon. Pero bagamat hindi nagkakasundo dahil parang yung Pakistan parang sa haptian ng kanilang mga teritoryo parang hindi agrabyado sila, kaya parang hindi nag-aaway lagi sila ng India, at ito na nga nauwi na sa gira na dati naman hindi pa nagkakasakitan, hindi pa nagkakanyonan, pero nauwi na talaga sa kanyonan. Palpak pala, kasi yung Pakistan, lahat ng kanilang armas ay binili sa China. Ang resulta kaya, humina yung mga stocks ng China. Yung mga bansang nagbibili nagano na ngayon, hindi na ngayon yung mga order hindi na itinuloy, kaya lugi ang mga
ang mga kumpanya na gumagawa doon sa China ng mga armas, dahil ang gawa nila ay hindi garantisado, hindi pulido. Ayun ang nangyari. Tulad ng sinabi ko nung karaang kahapon, na ang ating eleksyon ay na mayroong connection sa sovereignty ng Pilipinas. Kasi ang China nakikialam sa eleksyon, gusto nila kasi ang eleksyon yan ay tungkol sa mga senador. Wag na natin yung mga mayor, senador lang ang kanilang interest sa ngayon sa Kaya bago pa man mag-eleksyon noon, may mga spy, may mga hacker ng computer doon aligid sa Commission on Election doon sa Intramuros. Mabuti na lang yun, nahuli. Isa lang yung nahuli, pero baka may kasama pa yung hindi nahuli. So, nakaduda-duda, baka mga hacker yun sa computer at nahack ang eleksyon natin. At ayun pa, mga vote by, ginagawa ang lahat ng mga noon, organize ng mga trolls para kung ano-anong mga fake news ang pinapalabas para silaan ang Philippine government, lalo na at yung presidente si Marcos, kung basta makasira para magkagulo-gulo at para gusto nila na makapaglagay sila ng mga senador doon. Sa 24 na senator na yan, kailangan meron silang kahit na ilan man. Kasi ang atin, kung pagbabatayan ang resulta ng eleksyon, honest to goodness, na hindi nadaya yun. Hindi nadaya. Yun talaga ang nagboto ng mga tao. Sabi ng mga analyst, ang bumoto ngayon ay 60.5% ay mga millennials at mga Generation Z. Generation Z, yung mga 18 years old, yan, yung mga millennials, mga 30 to 40 years old, yan. Yung 20 years old to 30, yan, mga millennials. Kami ay baby boomer kami. Baby boomer ang tawag sa amin. Yung ipinanganak simula ng World War 1944, yung end ng World War simple nung nagkamatay ang mga tao nung World War II kaya nag-anak. Marami nung mga 1950s ang Pilipino, ang average ng anak ng mag-asawang Pilipino mga 8. Katulad ng mga nanay ko, 10 silang magkapatid. Baby boomer, maraming bibing ipinanganak. Oo, kaya baby boomer kami. Pagdating ng 1990 na, millennials, isang sense of siyempre 2020 millennials na, isang millennial na, 1,000 years. Di ba? Ay mga konti na sa millennials, isa, dalawang anak na lang kasi may family planning dahil nahalata nun sobrang dumadami ng population, overpopulated ng Pilipinas, kaya nag-introduce na naman ng mga family planning, gano'n. Ayan, yung mga Generation Z. Ngayon, sila ang 60% na bumoto ngayong election ay sila 60.5%. Kung ang honest to goodness na iyon talaga ang resulta, kung tinitingnan ko yung resulta na 12 na senators na mumuno, ay
base sa kanilang mga pronouncement, gawain o mga sinasabi nung hindi pa nahalal sila, ay mga pro-Chinese yun eh. Ibig sabihin, at saka ito pa, dalawa doon inaakusahan ng crime of humanity. Dalawa, di ba? Sa mga nanalo. Yung crime of humanity, sabihin, nagpapatay ng maraming tao. Hindi lang 100. Hindi pa crime of humanity kung 100 kaya 1,000 o kaya crime of humanity na akusahan, ha? Pero nanalo pa rin, top notcher pa. Ibig sabihin, gusto ba ng mga tao na yung ating mga mumununo ay mamamaril na lang, mag-utos na lang, magbaril ng magbaril, ha? Gusto ba ninyo yung ganyang, gusto ba ng ating mga butante, ng mga tao talaga all over na yung ipagpatuloy yung sige, ang ating mga official ay pwedeng mag-utos na mamaril na lang ng mamaril dahil sa droga, ganon ba yun? Ay sila ang nanalo eh. Hindi, gusto nila yun, gusto ng mga tao na ito. Pero may mga nakialam kasi sa eleksyon eh. May mga halimbawa mga religious sector, mga religious organization, ang number 1 yan siyempre yung Iglesia ni Cristo. Black voting sila kasi yung mga member ng Iglesia ni Cristo, kung sino ang sinabi sa kanila ng pinuno, o yung pinuno si Manalo o kung sino pa, pag sinabing ito ang iboto nyo, iyon talaga sinusunod. 90% siguro, kung hindi man may ilang hindi sumunod, pero almost 80 to 90% sumusunod. O ganon sila kasi ayun, kapag hindi daw nila sinunod yung ang kanilang kataas-taasan, para ka na rin hindi sumusunod sa Diyos. Yun ang sabi ng kaibigan kong Iglesia ni Cristo kaya susunod. Ang masaklap yan, yung mga in-endorse ng Iglesia ni Cristo, karamihan doon ay pro-China. Kaya yung Iglesia ni Cristo, gusto nila maging komunista rin, masakop tayo ng Pilipinas. O kundi maagaw maagaw ng China ang ating teritoryo. Gusto ba nila yon, di ba? Kasi itong mga senador, bagamat 24 lang sila, kung 13 doon ay maging pro-China, lahat kasi ng polisiya ng ating gobyerno, ulit-ulit ko, ay dumadaan yan sa mga senador. Halimbawa, may treaty tayo sa ibang, halimbawa may treaty tayo ng mutual defense treaty sa US. Yun? Dadaan pa yun sa Senado. Halimbawa, gusto nating maging member ulit ng ICC, International Criminal Court, na dati na tayong member pero umalis tayo. Sabi nga, illegal pa nga yung pagkaalis dahil treaty yun nag-treaty, nagkasundo, pumirma ang mga senador, kasama nga sina dating Presidente Marcos yan, nung pa siya, senador pa siya, nung panahon pa ni Aquino, na sumali, na pumirma, na kasali kami diyan. Ngayon, dahil sa may nagreklamo nung panahon nga ni Presidente Duterte, at may nagreklamo na doon sa ICC nung malaman niya, hindi na tayo member ng ICC. Sabi niya, walang makakibo. Hindi na raw member. Payag na yung mga senador. Kasi takot sila kay Presidente Duterte. Takot sila. Kung hindi man takot, idol nila si Presidente Duterte.
Kaya lahat na aprubahan. Ngayon, halimbawa tayo, gusto nating ulit na maging member sa ICC para ano ba na hindi na maulit yung maraming pinapatay dahil lamang sa isang utos ng mataas na opisyal. Hindi kailangan pumirma yung siyempre pag-uusapan yan sa Senado 24 lang sila magdidiskusyon. Gusto nyo bang siyempre hindi magkakasundo yan, dadaanin sa butuhan, o sino ang gustong hindi, sino ang gustong kung 13 ang majority, yun ang masusunod. Kung bibilangin ngayon dyan sa Senado, ang karamihan dyan pro Duterte. Kaya nga sabi ni dating spokesperson ng presidente, si Attorney Harry Roque, hindi na mai-impeach si Vice President Sara dahil binilang-bilang niya ay 11 na ang sigurado niyang 11 na kakampi kay Vice President Sara. So kahit nagkasala, napatunayan, nagkaroon ng hearing, wala yun basta kung sino ang magbubutuhan kasi impeachment, numbers game lang yun yung parang formality na lang yung hinihiring kung may kasalanan ba o hindi, at para maipakita sa mga tao kung may kasalanan o hindi. Pero in the end of the day, sabi nga nila depende na lang yun sa mga senador, pakampi-kampi lang yun. Sabi ni Harry Roque, 11 na 8 lamang ang kailangan para hindi na ma-impeach kasi para ma-impeach 2/3 ng member of the Senate ang kailangan para ma-impeach, ay 2/3 ng 24 ay 16. So pag mayroon ng 8 kakampi si Presidente Sara dyan, ay wala na, hindi siya may impeach. Ang lahat ng aking pinaghihirapan, kasi ako wala akong pakialam kung sinong presidente o kung basta't ang aking pakialam ay yung West Philippine Sea, kasi atin yun naniniwala talaga ako na atin yun Kaso kahit 110 million tayong mga Pilipino, ay kung ang 24 na senador o majority ng senador ay naggawa ng panukala na gawing probinsya ng China itong Pilipinas, at iyon ay gusto ni Presidente na kung sa 2028 kapag hindi na-impeach si Sara, malamang si Sara ang magiging presidente. Kasi sasabihin ni Sara, lahat na, binulat-lat na sa Senado, wala, napatunayang wala akong kasalanan, talagang inano lang talaga ako, simple, tataas ang kanyang rating, lalo pat ang mga bumuboto ay mga Generation C at saka mga millennials na madaling yung kanilang otak, hindi naman nag-uisip yun kasi halimbawa dito sa amin simple sa amin dito karamihan ang mga anak ko mga mga millennials at saka Generation C. hindi ko alam kung anong, wala kaming pakialaman hindi namin kanya-kanya kaming boto, hindi nga alam kung kaso yung mga anak ko hindi nga nila kilala kung sino ang mga kandidato basta pupunta na lang sila doon sa sa presinto, at kung siguro kung may nagbigay sa kanila ng balot doon basta kopyahin na lang nila yun. Hindi naman nila kilala yung mga, iilan lang ang alam nila yung naririnig at saka wala silang interest doon. Basta makaboto lang sila. Di nila alam ang mga
Sabi, ito namang mahina na raw yung administrasyon dahil sa resulta kasi maraming nakalusot na tinalo ang mga administration candidate. Paano naman ang mga administration candidate katulad ni na Bong Revilla? May mga kaso yan tagnakaw na yan ng bayan, corruption dati pa, naabsilto lang dahil sa teknikalidad. Halimbawa si Manny Pacquiao, dapat si Manny Pacquiao sa boxing yun, kung sa boxing okay. Nagpupolitika, sa tingin ko kay Manny Pacquiao, gusto lang maging politika para maging sikat, pero ang hindi ninyo alam, si Manny Pacquiao may utang pa yan sa BIR, hindi niya binabayaran, milyon. Dami pa. Sabi nga noong araw, pinagdidiskusyonan yan. Pero hindi na alam ng mga generations ngayon yan. Sabi na, pasensyahin na lang yung utang ni Manny kasi siya ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Oo. Kwan lang, milyon yun Oo. Kaya nga siguro siya sumali. Nung nanalo siya, nanalo niya, naging senador na yan. Nawala na yung utang, hindi na napag-usapan yung utang niya. Di ba? Ngayon, siyempre pag balang araw, kumandidato naman siya yan at medyo, puporma-porma, katulad ni Jinggoy, puporma-porma, mauungkat ngayon yung utang na yun, di ba? Si Jinggoy puporma-porma lalaban kay Marcos. Kinabukasan ay sabi ng Korte Suprema, hindi buhay pa yung kanyang kaso na sa Santigan. Biglang tahimik si Jinggoy. Di ba? Ngayon, nanalo si Laila de Lima, gagawin na niyang gagawing prosecutor sa impeachment. Ngayon na, kahapon lang nabalita. Ayun, may yung ni-reverse daw ang acquittal ng Court of Appeals. Ang Court of Appeals daw, ni-reverse ang acquittal ni Laila de Lima sa RTC. Ibig sabihin, kung ni-reverse, delikado na naman si Dilimang makulong, ni-reverse kasi magiging yung mga taga Court of Appeals na mga judges din, appointed yun ni Duterte. Baka sinapanilo ang nagtik doon, i-reverse nyo. Ganun na talaga sa dadalit sabi ng mga matatanda, kung gusto ka, kung may kalaban ka ng galit na galit ka, hikayatin mong sumali sa politika. Yan talaga ang politika, kung wala kang kung mahina lang ang iyong pero kapag kapalmok ka talaga at saka kapag nanalo ka sa politika at kapalmok ka, yayaman ka talaga. Siyempre nandyan ang lahat ng korupsyon. Diba? Hindi maaari na walang korupsyon. Kahit sino pang naging politician natin na nagkaroon ng pwesto nakakaw talaga yun, sigurado ko. Walang hindi. Pero siyempre, iba naman yung sobra namang pagnanakaw yun. Kung mga 1 million lang, 2 million, mga mapapasensya na natin hanggang mga 5 million, 10 million, 30 million. Hindi na yan binibilang. Kasi ano ang ating puso bilang Pilipino, lalo pa kung okay naman sa tao. Pero kung bilyon na kung bilyon na, iba na yon.
At saka, kung milyon kung gumastos ka na ng 11 days 125 million at hindi mo maipaliwanag kung paano mo ginastos, saan mo dinala, kaduda-duda na yun, malamang binulsa mo na yun. Oo. Yun ang yun. Kaya ang resulta ng eleksyon para sa akin naku, lalagay na naman tayo sa yan. Wala tayong magagawa, yan talaga ang demokrasya. Para sa akin, katulad ng mga natalo na gusto pang ipabilang ulit manually, hindi na yan. Paano kung napatunayang nahack pala yan at marami nang naproclaim, di kaguluhan yan. Tanggapin na lang ang mga nanalo at natalo. May eleksyon na naman sa 3 years from now. May eleksyon pa nga na kailan yan, yung barangay election, meron na naman. Tanggapin na lang. At ako, sa totoo, magsimulang bumuto ako 1972 1973 pagdating sa pagka-presidente ilang ang nagdaan na ito bumuto. Marcos versus Alejo Santos. Santos ang binoto, talo. Sunod dyan, Marcos versus Cory Aquino. Marcos Sr. Ang nanalo, ang naproclaim, si Marcos. Si Marcos ang nanalo. Kaya lamang hindi matanggap-tanggap, nag-people power, kaya naagaw. Pagkatapos naman niya yun, Cory ang binoto ko, talo. Pagkatapos, nagkaroon ng eleksyon, ang mga naglalabanan ay si Ramos, sina Divinisya, ganyan, Miriam Santiago. Ang ibinoto ko talaga ay si Salonga. Talo. Ang vice niya si Nini Pimentel, talo. Ang nanglalo ay si Ramos. Kaya galit na galit yun yung eleksyon na lamang si Miriam Defensor Santiago, senator. Lamang nagkaroon ng brownout 2 araw. Pag-resume ng bilangan, lamang na si Ramos. Sabi niya, dinaya daw. Sabi niya, kaya galit na galit yan si Miriam Defensor, namatay na lang Iwan ko kung napatawad yan na si Ramos. Ang tawag niya nga si Talakitok. Ang sumunod na eleksyon dyan ay si Ramos. Si Irap naman ang nanalo. Pero ang ibinoto ko ay si Raul Roco. Ang sumunod ng eleksyon kay Irap, ang labanan ay si Gloria Arroyo at saka si Fernando Po Jr. yung kalaban niya. Fernando Po Jr. ako, nako, natalo na naman. Ang sabi ng iba doon may kasi lamang nabilang na yung nabilang na yung lahat ng turnout sa Visayas at saka sa Luzon, nabilang na lahat. Panalo na si Erap. Ang sabi sa Mindanao, hindi pa nag-solve. Tumawag daw si President Arroyo sa Mindanao sa election official doon, si Garciliano. Kaya, hello Garci, kailangan panalo ako dyan na mahigit 1 milyon na. Ngayon, pag submit ng Mindanao turnout,
si Fernando Po Jr. zero. Ang boto ni Gloria may 1,000,000. O di ayun, panalo si Gloria. Pero mo zero. Eh samantalang ang daming fans ni si Fernando nga Po Jr. nga raw kapag may pelikula sa pinalabas sa Mindanao at napatay si Fernando, kunyari gira-gira o kung ano man yung duelo at napatay si Fernando, galit na galit yung mga Muslim dahil binabaril daw yung tilon ng sinihan sa galit dahil napatay yung kanilang idolo. Pagkatapos dating ng eleksyon, zero doon sa Mindanao. Ayan. Di ang sumunod na ang sumunod na eleksyon, talo na naman ako wala pa akong napanalunan. Ito na, sumunod na eleksyon. Ang naglabanan ay si Presidente Aquino. Isa pa lang ang yan. Abnoy pa yung aking nanalo. Abnoy yun. Pero mo sinabi, Abno, yun yun lang ang aking napanalunan. Ang sumunod niya ay si na naman, siyempre si Presidente Duterte at saka si ang kalaban niya si Binay, siyempre ako Rojas ako dahil taga Visayas siyempre Rojas Capiz yan ako Aklan at basta kalugar Rojas ako. Talo. Tapos ito na naman na ngayon eleksyon di ba sino ang siyempre ako Lene ang nanalo Marcos ako Lene kasi sa madaling salita from ilang eleksyon ng presidenteng pinaglabanan isa lang ako tumama. Isa lang akong tumama na binoto na nanalo si Pinoy lang lahat talo. O ngayon ang binoto ko karamihan ng binoto ko ay talo. Sina karamihan. Karamihan yung mga sina Espiritu, sina Mendoza, sina Franz Castro, ay talo. kaya alam mo, dahil lahat ng malas siguro ako, kaya alam mo, kapag halimbawa kumandidato si Sara, kung hindi na-impeach at kumandidato si Sara, kung sino man ang kanyang makakalaban, ang iboboto ko si Sara kasi kasi lahat ng binoboto ko talo kaya iboboto ko na siya para matalo. O kung magkaganon, lahat ng binoboto ko talo kaya sa darating na eleksyon at nandyan si VP Sara ang kandidato, sigurado yun pag hindi na-impeach kandidato yun, iboboto ko yun para matalo. O hanggang dito na lamang at ipatutuloy natin yan sa bukas na naman ang ating kwentuhan. To 00 hi, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out kay 00. Sino kay 00 na walang pangalan pero binabati niya ako ng hi. Hi din. Sa maraming salamat sa iyong pananood at sa lahat. Mag-like man i-subscribe nyo ako para maganda yung ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi.